Hello, 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 hello everyone! Isang magandang hapon sa inyong lahat. Of course, nandito tayo ngayon sa Filipino store. Naghahanap ako ng bibilhin ko at konting grocery lang. So, samahan nyo ako. Okay, thank you. Of course, sandali lang po. So, ito yung mga pinamili ko. At saka nakabili na ako ng ulam. Okay? Ito, naghahanap ako ng corn beef. Kasi yung mga anak mo nila, corn beef para at saka spam, yun lang. Para sa breakfast nila for tomorrow. Kaya ang masarap dito. Okay? Ito yung gusto nila. And palm corn beef. Ito, bili natin. Kunti lang pinimili ko kasi meron akong binili kanina sa store ng mga ulam na rin. So buy that one. At saka na-meet ko na rin kumain ng sardinas. Okay? Matagal. Siguro mga how many years na kumain ng sardinas. Pero ako gusto ko yung sardinas na pambacolod. Yung ano ba yun? Gusto ko rin yung milk fish. Itong sardinas na favorite ko na kinakain ko palagi. Okay? Milk fish century. Yan. Pag bumili ka, titingnan mo yung expiration. Huwag kang bata-bata bumili na di mo lang yung expiration. So, this is 2026. So, okay na to. Kasi ako lang naman ang kakain nito. Itong sinasabi kong paborito kong sardinas, pang-Bacolod. Kung taga-Bacolod kayo, this is Victoria's. So, it means to say, pang-Victoria's, negosyo ko sa Bacolod to. Ito yung gusto kong sardinas. Tingnan natin kung anong expiration ito. Hi, Mr. Chris! Marinduqueño Gala is watching right now. So, yung, tinitingnan ko muna yung expiration. 2024, November? No, never mind. Kailangan, ang bibilin ko is ito 2026. Okay? So, ito na konti lang grocery natin na bibilhin ngayon kasi nagmamadali ako. So, isang magandang umaga na puno ng pag-asa at inspirasyon sa inyong lahat, lalo na dyan sa Pilipinas. At kung saan sulok man mundo kayo ay Maria Paz. You're watching right now from California. And Mr. Chris, of course, Marinduqueño Gala, mega shout out dyan sa Hong Kong. And of course, this time, mega shout out to Team Media International Solid Family. Of course, I'm so proud kasi isa ako sa founders doon with Bishop of Australia. So ngayon, bumili ako ng konting food para bukas, para meron akong breakfast sa mga anak ko. Kasi right now, it's afternoon dito sa California. So I want to make sure na meron akong pagkain sa kanila bukas. Okay? So, walk with me. Habang naglalakad, yun lang siguro ang bibilhin ko for today. At magbayad tayo. So, ito mga bigas na kapela. For number 3, look like mahawang pila. Number 4, nandito. Maghahanap tayo kung saan tayo pwede magpila na hindi para mabilisan. You know? And then, kung doon sa kabila, ito siya is a Filipino store na kilala dito sa California, because Cebu City. Kasi dito yung mga Pilipino na palagi pumupunta. So, kamusta naman yung mga buhay-buhay natin dyan, you know? Isang umaga na kay ganda, palagi ko sinasabi, na puno ng pag-asa, inspirasyon, at saka patuloy ang buhay, di ba? Ang ganda, ang dami nangyayari sa Pilipinas na nakakatuwa. At the same time, alam mo yung mga tao, wow, I like the food. Yeah, so, nakatuwa kasi marami. Alam mo, natawa ako, bumili ako ng pandesal doon sa isang store. Hello po. May nagtanong sa akin, bakit daw yung boses ko very familiar? Sabi ko, baka narinig niyo ako sa live. Sabi niya, oo nga, anong pangalan mo? Nung sinabi ko pangalan ko, sabi niya, ay oo, dumadaan sa wall ko yon. Sabi ko kasi yung boses ko daw in person, masyadong malambing. Kahit natanong niya kung Ilongga ako. Sabi ko, oo naman, Ilongga ako kasi galing ako sa City of Smile. Ibig sabihin, City of Smile sa Bacolod na kahit yung galit ka na, nakangiti pa rin. Kahit ang sabihin ng mga tao, wala kang pakialam. Kasi yung pakialam mo, you did a good thing sa buhay mo. Yun ang pinakamahalaga. And of course, mega shout out din dyan kay Glinda Barogo is watching right now. I'm not sure kung taga saan si Glinda Barogo. And of course, alam mo dito, hello po, yung mga Pilipino dito sa California, mababait. Ang maganda lang dito sa Amerika, kasi people mind your own business. Kaya anong ginagawa mo, kahit anong itsura mo, kahit nakatsinelas ka lang, kagaya ko, you know, I mean, pupunta sa store, wala people pakialam, may makeup ka, wala, simple ka lang, that's okay. Kasi hindi, ang malaga dito yung puso mo, hindi yung anong itsura mo.
ang mahalaga dito sa amin sa California, may trabaho ka, nag-aral ka, o may ginagawa ka sa buhay, you know? Of course, thank you so much sa kay Mr. Marin Kinyugala. You guys watch out, support natin kasi, happy birthday Mr. Marin Kinyugala. Malapit na yung birthday mo, one day na lang. At wishing you the best, good health, more happiness, at saka success pa sa life mo, lalo na dyan sa Hong Kong. You know, alam ko na isa ka sa head ng reactors ng media community na proud na proud kami sa iyo kasi palagi mo pinapanindigan yung katotohanan at karapatan, lalo na pagsuporta at pagmamahal sa isang kababaihan na katulad ng ating Midit Basilonia kasi mga iba pang kababaihan. And of course, kung saan man kayo, can you put your name sa mga location nyo. Of course, mega shout out sa lahat ng mga Midit community po sa buong mundo. Of course, hi Rosel, one of the parents na estudyante namin. Today, ano rin siya, naghihintay pa siya na kasi nag-aaba ako dito ng linya ko kasi medyo how many, 2, 3 pa bago akong susunod. So, habang naghihintay pa ako dito sa pila, kwentuhan muna tayo. Alam mo naman na sa Pilipinas yung buhay, ang mabuhay medyo mahirap, pero ang maganda lang kasi lahat ng mga tao ay nagkakaisa, nagtutulungan, at nagmamahalan. Yun ang mahalaga. At isa lang, ito lang gusto ko pag-usapan. Halimbawa, kung may bisita kayo sa inyong bahay, ano ba pakiramdam nyo? Di ba natutuwa kayo? Kasi di ba yung mga bisita natin, welcome natin. Kilala tayong mga Pilipino, very hospitable. You know, yung mga iba nga, naalala ko nung bata kami, kahit wala ng pera yung mama mo, nanay mo, mangutang masa sa tindahan para may papakain sa bisita mo at welcome mo. You know, kaya kung may bisita kayo, pasalamatan niyo yun. Lalo ni mga tao nag-e-airport, lalo pa yung, alam mo yung isang tao pumunta ng Pilipinas, alam mo yung pumasahe galing Amerika, punta ng Pilipinas, hindi lang ganun kaliit. Umaabot yan ng $1,500, umabot ng $2,000 yung pamasahe. Ano naman yun, back and forth, round trip, nag umuwi ka ng Pilipinas. So kung may bisita ka galing ibang bansa, i-care mo kasi yung oras nila, mahalaga yon. Inipunan nila yung pera nila para makauwi ng Pilipinas. Kung may pasalubong sila sa inyo, pasalamatan nyo sila kasi hindi lahat ng oras ang tao ay may ano din. Kung may bigay sila kahit ano dyan, pasalamatan nyo. You know, kasi ang oras mahalaga na binisita ka, lalo na pagpunta ka ng Naga, Daet, na bisita ka, kaya pasalamat tayo kay Kuya Brooks. I know Kuya Brooks, you watching me sa live ko, sabi mo sa akin, thank you sa pag-welcome sa asawa ko, si Randy Reyes, na April pa lang, pinagplanuhan na natin to. You know, na i-welcome mo siya, kaya I'm so proud na natuloy po yun. Yes po, natuloy yon. Kaya yun ang mahalaga, ni welcome mo siya with all your heart at doon nakilala na, of course, napaka-hospitable nyo kasi ang importante sa buhay yung you build a friendship and good relationship. Kaya hindi kayo magtataka kung marami pang bisita na darating kay Kuya Brooks at saka alam na ni Kuya Brooks yun kasi ganun talaga yung tao. You need to learn how to forgive. But of course, meron naman tayong panindigan sa buhay. Thank you. Na panindigan natin sa buhay kanong nakarapat-dapat at tama. You know? Ngayon, magbabayad muna tayo sa ating pasensya na nawala po. Okay, so hi Glenda. Okay, Tim Capodbre, yes, mega shout out. Hi Mart Iguera of California, mega shout out. And shout out din sa Team Midit International Solid Family, Team Midit International Italy, Team Midit Bacolod Panay Island. Congratulations. Siyempre, proud ako sa mga taga Bacolod. Sa first food feeding kahapon kay Ma'am Parkibet. Si Ma'am Parkibet, teacher siya sa Bacolod. So, pinag-usapan namin noon na magkaroon kami ng food feeding. So, nagkataon, nandun yung husband ko. So, sinilibrate namin by so happy na hindi rin nakapunta. Kasi medyo masama ang pakiramdam ni Mr. Wanderer. Yes. So, pero kahit ano, pinatuloy namin yon. So, hello po ate. Maayong aga, Ate Yunida. Magpaayo ka na, magpagaling ka. O isang founder ng Iloilo. And of course, mega shoutout din kay Mili Kayanan. Diyan sa, I forgot kung saan yung location mo, para alam ko sa Pilipinas. Mega shoutout sa lahat ng mga tao sa Pilipinas na hindi lang maganda, mabait, matulungin, at patuloy nagsuporta at nagmamahal. So ngayon, meron akong driver, kaya hindi kayo magtataka kung hindi ako nag-drive, you know? Kaya ngayon, hinahanap ko kung saan yung driver ko.
Oo, yung ang Siamuan special ko yung driver ko ngayon dito. Hindi ko alam kung nasaan sila nag-park. Hanapin ko muna. Okay? Sandali lang kasi kunin ko muna yung isa kong phone. Kasi ito yung tinatawag natin na Seafood City. Ito siya yung mall, parang grocery outlet ng Pilipino. Oo. Ay, hello po. Yes po. Ate Melik Kayanan, isa sa mabait na palagi ko nakausap sa Taytay Rizal. Kasi dati na akong tumira sa Taytay Rizal. So, nung mga panahon na dalaga ako, tumira na ako na Maynila po, 5 taon din mahigit siguro. Kasi yung tatay ko taga Maynila from Leyte. So, tatay ko Ikwaray. So, tumira din ako na Maynila. After nag-graduate ko ng college, midwifery ako dati nang sa Pilipinas ako, pero nag-change career ako nang dumating ako dito. Kaya palagi nag-uusap, of course. Pretty sit sila, lahat tayong magaganda kung sa Ilonggo pa, basta Ilongga gwapa, di ba? Oo, kaya we need to be proud of who we are. At salamat din sa inyo. Sana kaya yung anak ko, ay special someone ko, na hinantay ko siya yung driver of the day. Nag-offer mag-ano kasi, sabi niya, Mama, I want you to rest, and then ako na mag-drive. Kaya, di ko alam kung nasaan na sila. Hopefully, habang naghihintay ako, pero may time pa ako magdaldal sa inyo. So again guys, mega shout out din sa mga Team Midit Barcelona Spain chapter, Team Midit Davao, Team Midit Bacolod Panay Island. Thank you so much sa ating food feeding yesterday. And I know marami pa, of course, sa ating Team Midit Worldwide, Team Midit Philippines. Marami kayo nanonood sa akin. Ay isang magandang umaga sa inyo na palagi kong sinasabi na puno ng pag-asa. And of course, Team Midit International Solid Family. Sa yun ang pinaka-main na group natin na nagsimula dyan. And then Team Midit International Italy. And of course, meron na tayong Team Midit Europe ni Insan Che. Thank you so much sa support. At saka marami yan sila ni Atenida. And of course, sa Team Midit USA and Canada. Mga Canadian dyan, alam ko nanonood kayo sa akin ngayon. Yung mga American dyan, mga kasama ko dito sa California, nanonood kayo. Thanks so much sa pagsuporta at pagmamahal. I know we have a meet and greet soon. Magkikita din tayo dito sa Amerika. So, thank you so much, guys. You know, ang natutunan ko sa buhay na, ang topic ko kasi talaga ngayon today is about sa pagbisita. Pag may bisita tayo, pinaghandaan natin, ni-welcome natin. Wala tayong pakialam sa sabihin ng mga kapitbahay natin, wala tayong pakialam na sabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, ni-welcome natin yung mga bisita mula sa ating puso. Kaya I'm so thankful na sa mainit at saka mainit na pag-welcome ni Kuya Brock. Thank you Kuya Bal, na nakausap ko rin minsan si Kuya Bal. Thank you rin sa nandoon ka talaga, no? Ng pagbisita ng asawa ko. Ito happen na hindi nagkataon si Kalingap Ram na hindi siya available. And thank you din kay Kalingap Dan na siya mismo nagsabi na masaya siya at natuwa siya at na makita yung asawa ko at saka si Medet. So, ako I've been thankful for that na yun ang makarinig ka ng mensahe mismo galing sa tao na ganyan na di never ever think mga negative. Spread love and kindness, not hate to everyone. You know, yun ang ipalaganap natin kasi ang isang pamilya dapat yan nagmamahalan, nagtutulungan. So 1 minute family tayo, 1 minute community tayo, share love. Ayan natin, huwag tayo magbash sa kanila. Kasi yung pagbabash, maging mukhang matanda na tayo dyan. Pero ang sekreto, kasi pinag-aralan ko how to be look beautiful. Siyempre, iwasan mo yung mainggit, magalit, maninira, you know, iwasan natin yan kasi lalo kang tatanda at lalo kang madaling mamatay sa inggit, sa insecure, you know. Hello po Sir Michael. Teacher Michael, isa yung pinakapaborito kong teacher sa Bacolod. Siya yung naging dahilan kung bakit ako naging guest speaker sa Rizal Elementary School. O alam mo ba Sir Michael, nakita na si Teacher Randy at saka yung husband ko. Ang husband ko si Randy at saka si Jessery, isa sa mga estudyante niyo noon. Naging color ko ngayon. First year college na siya. Just imagine, 6 years ko na sa tinutulungan na sa pag-aaral niya. Since then, nag-graduate siya sa Rizal hanggang ngayon. Nasa college na siya. So, nag-start niya lang yung school year the other day. So, perfect timing. Nakauwi yung asawa sa Pilipinas. So, nagkita na sila. Oh my God. Ganito talaga pala pag hindi ka nag-drive kasi naghihintay ka. You know, saan na kaya yung someone special kung magsundo sa akin dito. Okay, pero at least may time tayo mag-usap dito habang naghihintay. Hello po.
Kaya mega shout out kay Linda Barogo ng Timidit from Pasig City. Hello. Alam mo, tumira din ako diyan malapit sa Pasig. Malapit sa Taytay Rizal. And of course, totoo yun Ate Nida. Alam mo si Ate Nida, Leonida Suligen, siya yung founder ng Timidit Bacol Panay Island. Pero sa Iloilo siya, siya yung ang nagsundo kay Medet sa sa Iloilo. At saka pinatulog niya pa ng kaunti si Med sa bahay niya bago niya hinatid papunta ng airport para pumunta babalik ng Maynila. So thank you so much Ate Nida for helping. Hello po Jerome. Jerome is watching right now. If my brother-in-law, siya yung talaga yung naging driver sa mga lakad naming family. At saka of course one of my favorite brother-in-law na sinamahan si Randy doon sa Naga, sa Dait, sa Maynila, sa Tarla. Ngayon sa Bacolod sila na mamasyal. So, enjoy kayo dyan. So, again, sa mga taga Bacolod dyan, taga Iloilo, isang maayong aga sa inyo tanan. And then, of course, I'm not sure how you say that. Alam ko na lang sa Bisaya, maayong buntag. Nakalimutan ko yung Ilocano. Alam ko may imbag. I forgot sa morning. So, of course, and then sa Spanish, wait, I'm thinking. Alam mo, mahirap talaga minsan pag ang dami mong alam salita, iniisip mo anong sasabihin mo. So, yun talaga. So, muchas gracias. Maraming salamat sa inyong lahat. So, habang naghintay kayo dito, wow, thank you, Chris. Anong sabi niya? Kaya nga po ako naggulat sa pananaw ng isang taong ginawang isyong pagbisita. Yes po, ang pagbisita ng isang tao, kilala tayong Pilipino na very hospitable. Kaya huwag natin isipin yung mga negatibo sa buhay. Isipin natin po yung hello, nakangiti yung nakakilala sa akin dito. Siguro nagtataka sila may nagdadaldal habang hello po. So, yun talaga, kilala tayo na hospitable mga Pilipino kasi hindi pwede pumunta yung bisita sa bahay mo na hindi makakain, hindi mo lang makainom kasi I've been here in the US for almost 22 years. Alam mo ba, pag pumunta ka sa isang bahay, huwag ka mag-expect na kakain ka. Kasi hindi talaga part ng pagbisita mo doon. Kung pumunta ka lang, maihatid ka, lalo na pag hindi Pilipino, it's not part of American culture na pakainin ka, painumin ka. Hindi talaga yon. At saka mga tao dito, tag-dalawang trabaho, busy sila, so wala silang panahon. At saka pag namasyal mga yon, you know, huwag ka mag-expect na may pasalubong sila para sa iyo. Ganon talaga yung ang kulturang Amerikano. Kasi dito ang kultura nila na ikaw bahala sa sarili mo, magsumikap ka, huwag kang umasa sa ibang tao. Kaya dito, hindi oso dito yung maghingi ng sponsor, hindi rin oso doon humiram ka ng pera. Kasi kung kailangan mo ng pera, mag-ano ka ng credit card. Yun ang oso dito. Hindi oso yung lumapit ka. O, kahit kamag-anak mo, kaibigan mo, mahiyak ka talaga pag lumapit ka. Kasi sabi nila, nagtatrabaho ka, di ba? O anong ginagawa mo sa pera mo. Yun talagang sasabihin sa iyo. Kaya, sa atin, it's a blessing talaga na pinanganak tayong mga Pilipino. Kahit nakapunta tayo na ibang bansa, pero marunong tayo. Patuloy natin yung tradisyon natin, ang legacy natin na pagka-hospitable na marunong tayo mag-welcome ng bisita, hindi natin sinisiraan at natutuwa tayo. Ako nga, kung may nagbibisita sa akin dito sa Amerika, lalo na pag alam ko, kaibigan ko, kahit hindi ko kamag-anak, pinipick up ko sa airport, tinotor ko palagi sa Stanford University o di kaya sa Golden Gate, sa iba-ibang lugar. Kahit ang dami ko ng Pilipino na pag pumunta dito, nag-take day off talaga ako. Pag hindi ako makapag-day off, nagko-call in sick ako. Kasi yun talaga yung mga gawain ng Pilipino na marunong tayo makipagkapwa-tao. Hello, basahin nga natin sinabi ni Glenda. Sabi ni Glenda, shout out po, okay, of course, Marilit Conjugala. And of course, habang naghihintay ako dito. Nawala yung, okay, ito po. Sobra-sobra pa pong blessing makakamit niyong mag-asawa, Ma'am Anarita at Sir Randy, dahil napakabuti po niyong puso. Sobrang dami yung natulungan. Yes, nilako tayong lahat. And of course, kasi yun ang sinasabi nga, if you give to the Lord will give you more. If meant to say, if you give to other people give you more. You know, kaya ganon yung buhay. Sana kayong anak ko? Hindi ko na nakikita sila kung saan sila nag-park. Kasi alam ko nandito sila. Pero okay, I think nandoon sila sa mapa. Alam ko na nandoon sila. So guys, so malapit na. So maglakad tayo. Nandoon pala sila naka-park. Hindi nila ako nakita. Kasi hindi ko nadala yung isa kong phone.
Oo. So, habang naghihintay, just let you know, ito yung Seafood City. Merong Chowking dito, Chippy, Goldilocks, Seafood City, marami dito. Ito yung mga kainan, grocery dito kami nag-grocery ng mga Filipino. Tumatawag na yung anak ko na nag-grocery kami dito pag bumibili ng pagkain. So ngayon, nandito lang pala yung sasakyan ko naka-park, you know. Kaya tinatawagan ako ng anak ko. So, kaya guys, we need to be thankful sa mga blessing ni God sa atin. Oo, so sandali lang. Yan, nakalimutan ko bumili ng kape. Can you open the car please? Jericho! Yeah, can I open it? It's locked. No, can I open it? Okay, hold on. I'm gonna open my other thing. Habang you Okay, I got it. Okay. Na mga pinamili natin dito. So, habang hindi natin mga gamit natin, light gun ka. And, of course, baka mahanap yung mga dala ko dito. Kapag hindi ko mga food namin. So, tapos na. Okay, hold on. So, uwi na tayo. So, for today, meron akong I'm so blessed kasi meron akong driver of the day. Ang sarap ng hangin, ano? Ang ganda pakiramdam yung buhok mo nililipat ng hangin. Okay, nandito na tayo. And of course, hindi ako driver for today. I'm a passenger. So, thank you so much, anak. And of course, pag kasi, nag-ano yung mata ko pag hindi ako nakasama sa loob ng sasakyan. So, okay, thank you so much. And of course, maraming salamat sa inyong panonood. And siyempre, pauwi na kami. At mabuti meron akong driver for today. And you want to say hi. And this is my driver for today. You want to say hi to them? Hello. Say hi. Hi. Yeah. That my handsome son. Matalino yung bata na yan. Napakabait. Kaya siya my driver of the day. Kaya ready to go home. You say hi again? Oh my God. What the? Sabi niya, oh my God. Okay, pasensya ka ng mamang madaldal, okay? So, thank you so much, guys. Natuwala ako sa reaction. Alam mo yung mga batang American born dito. Hindi sila sanay na nag-live yung mga mama nila, you know. Oo. So again, guys, thank you so much. And then, hello, Cherry. Thank you so much for watching. Hindi ko alam kung nasaan ka ngayon. And, ang sabi mo, oh, si Cherry. Cherry, siya yung mom. Si Ate Cherry, siya yung taga-Bacolod mom. Siya ng isa kong beneficiary na tinutulungan niya. At tinutulungan ko. Basahin kong sinasabi niya, good morning, mom. Thank you sa tulong na binigay mo kay Jessery. At sa husband mo na mabait din. More blessing pa, ma'am, at marami ka nang natulungan. God bless you and your family. Take care. So, thank you po, Ate Cherry. Alam ko na nagkita din tayo minsan sa Pilipinas nung umuwi ako ng December 2022. So, thank you. Na-appreciate mo yung tulong ko sa anak mo. I know, since 2018, naging beneficiary ko si Jessery, isa sa bata na tinutulungan ko. I'm so happy. Nakagraduate na siya ng high school. Ngayon college na siya. Birthday yata ng isang araw. So nakita sila ng husband ko. And na-appreciate ko rin yun. Okay? O syempre, gwapo yung anak. Syempre, maganda rin yung nanay. Diba? Syempre, gwapo din yung tatay. So, syempre, magwapo yung mga anak. Diba? Hindi lang maganda at gwapo yung mga anak. Ay maganda rin yung kalooban nila. Alam mo yung anak ko na to, proud na ako sa kanya kasi pag may nakita yung homeless dito, binibigyan niya talaga. At saka malagi niya matulungin kahit sa school. Siyempre, hindi ka pwede maging army dito kung hindi ka matulungin. Sorry, Anna. I just saying kung ano ka. So, hindi ka naman nila alam. O, alam na kung anong ginagawa mo ngayon dyan. So, yun. Nag-react siya. Okay. Kasi matulungin talaga siya kasi pag nasa military ka, kailangan talaga marunong ka makipagkapwa-tao kasi you're serving the community, you're protecting the community. So I'm so glad na kasama ko siya ngayon kasi alam mo pag may duty siya, busy siya. So sa yung travel buddy ko palagi. Oh, traffic ngayon. So hello po, Ate Nida. Ano sabi mo, Ate Nida? Basta pasensya na ha. Yung relation to you,
Oh yes, alam mo mga anak ko, para mga best friend ko lang yan. Sila yung mga, ganyan ang mga bata ngayon, especially sa binata na. Yes, ganyan ang mga anak ko rin, handsome yung anak mo si Silab. Of course, handsome yung anak ko kasi kamukha daw ng nanay, may kawig din sa tatay. Pero yung anak ko, tinuruan ko talaga ang sipag yan. Alam mo, 14 years old pa lang yan. Pasensya ka na anak ha, nadaldal kita dito. So, alam mo, 13 years old ka ba? Yung kumikita na yan sa TikTok. Oo, hindi ko lang ako nagti-TikTok pa sa ngayon. Million ang ano yan, viewers niya sa TikTok. So,